Oho. Mahalaga po ito na dapat malaman natin, ano? Dahil hindi ko nakita na naging justifiable yung pagtawag ng special session. Oho. At malalaman din at malalaman ng tao na kaya lamang talaga tinawag yung special session para magkaroon lang ng pagkakataon. Tama kayo. Yung isa sa amin, opisyal na sumanib dun sa 12. Para sa ganun, yung quorum na hinihingi Oho. na 13 ay magkaroon Yan. ng katuparan. Oho. Hindi kasi formally makakasanib yung isa kung walang special Walang session. special session. Yes po. O, yun ang gusto nating malinaw na ipaliwanag. Mhm. Ngayon, pagkatapos na matupad yung special session, na hindi nga ako nakapunta, nakarating ako yung bandang alauna na sapagkat merong kalakip na convening ng Commission on Appointments din. Oho. Nakalagay kasi sa notice ng special session na ikukonvene yung Committee on National Defense. Opo. Dahil merong appointment. Oho. merong 5 na naiwan na opisyalis ng Armed Forces na hindi na confirm. Oho. Yan, nagkaroon din naman ng ng napakaraming paglabag. Ganun ho ba? Kasi ang kanilang ipinamamarali dyan, Sen, bago yung araw na yan, may mga ilang senador na nagpa-interview. Naku, awang-awaan niya ako doon sa mga general eh. O, mag-retiro na lamang anya, hindi pa namin na-promote. Parang ganun po eh, ang nangyari. At ito pala, Ipinakita nilang naaawa sila awang-awa kunwari. daw po sila, Sen. Oo. Pero sino ang may kasalanan? Kasi nung magkaroon sila ng power grab on June 3, Mhm. kahit 12 lang, pinilit na lang kinuha yung bit. Yes Di po. ba? Oho. Sabi nga natin, kahit na illegal, kahit na irregular ang pagkakagawa, unconstitutional nga yun eh. Oho. Kinakailangan malaman ng tao na para mapalitan mo yung mga opisyales ng Senado, kailangan mo ng majority of all its members. Oho. Ang majority po ay nananatiling 13. So 12 lamang sila, pero nangahas sila na gumawa ng aksyon. Unang-una, pinalitan ang secretary, pinalitan ang sergeant at arms, pinalitan ang president pro tempore, Oho. at yung president pro tempore na hinirang nila ay umakto na Senate President. Ayun. Lahat po ng ito, sa isang araw na ginawa nila ay illegal. Puro illegal ho pala Pagkatapos talaga, no? noon, sila mismo ay nagpahayag na noong June 3, nagsimula na, Oo. nag-announce sila ng sinidye. Aho. Sa mga Sinidye tweet, adjournment. Opo. sinidye adjournment, Mhm. na-bypass ngayon yung 5. Opo. Sana man lang, bago nila sana kinuha yung beat, Opo. hindi sila nag-announce ng sinidye. Sana yung June 4 o kaya June 5 kung gusto nila, naglagay sila ng isang araw para ma-confirm yung 5. Oho. Kaya pala may tumindig doon na isang senador na talagang pinaninindigan niya na hindi, continuing session po itong ginanap natin. Hindi ito anya bagong pagdinig na ipinatawag daw po, Sen. Alam mo, pwede nilang ipilit yung argumento na yon kahit Oo. na pamali. Alam mo kung bakit? Kasi yun lamang ang iniisip nilang kadahilanan para masabi nila na yung less than 1 year Oho. na requirement sa ating batas ay hindi magkabisa. Opo. Dahil sabi niya, continuing lang naman yan kasi yung nakaraang designation is continued on the special session. Yun na nga po. Oo. Eh, sino maniniwala sa'yo, kahit na siguro high school graduate lang dyan, nung sinabi mong sinidye, natapos na yung first regular session. Okay, Opo. tapos na yon. Diniklara ko Ang na ibig lahat, sabihin opo. na bypass na. Oo. Alam mo, kung babasahin mo, pati saligang batas, na-violate eh. Opo. Kasi Article 7, Section 16 ng ating saligang batas, kapag na-bypass ka, you will need another appointment. Yun, opo. Okay? Kasi na-bypass ka. Nung tinanong ko nga yung isa sa kanila na tumindig na representante nung isang Opo. grupo na constituting 5 of them, sabi ko, alam ninyo yung birthday ninyo natapos na last month pa, di ba? Kasi Yes po. lahat sila, karamihan sa kanila, nag-birthday May 2026. Mhm. Parang 2 doon, parang 3 May Opo. 2026, yung 2 ay April 2026. Oho. So, puro less than a year na lang So, talaga. kinilala nila Mhm.
natapos na kayo eh. Kasi umabot na kayo sa mandatory age. Oho. Sa mga tweed, hindi na kayo pwedeng i-reappoint. Tama. Oho. Pumayag naman sila. Tama po. Mhm. Pagkatapos, alam mo ba ako yung Republic Act 11939? Ayan, tinanong niyo po yan doon sa general. Oh. Itong batas na to, inamend niya yung Republic Act 11709. Mhm. Alam ko po, sabi niya. Alam mo rin ba ako kung bakit ko binabanggit yung batas na ito? Alam din daw po niya. Oh. Alam ko po, sabi niya. Sabi ko, na nakulang na po kami sa 1 year. Oho. Gano'n pa man, binanggit ko pa rin, totoo, sabi ko, na ang sinasabi ron, sabi niya, napakalinaw, Oho. na hindi na kayo pwedeng, ito, sabi ko, binasa ko to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General, blah, 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 the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. Oho. Sabi niya, alam ko po yun eh. Mhm. Yun na Ngayon, po, sagot niya, oh. paano ngayon yan? Sabi ko, ako, sinasabi ko lang para ma-record na nakakalabag po tayo sa batas na ito dahil pare-pareho na po kayong less than 1 year. Less than 1 year na lang sa serbisyo. Oh. Ngayon, so kinakatwiran nung mga gustong tumayo, Oho. continuing naman yan eh. So, bahala na po ang korte sa tamang pagkakataon at sa tamang paraan at kung sino po yung magko-question nito, kung tama po yung Yung naging ginawa nila. yung ginawa ng Commission on Appointments. Kasama po ako doon, kaya hindi po pwedeng hindi ko po banggitin yun. Yun. Ayaw ko po na malaman ng sino man na magre-review sa kaganapan ng mga pangyayari. Sometime in the future, merong magko-question ito. Opo. Malaman nila na isa sa amin ay tumindig. Ayun, para lang pinuntos niyo sabihin, po yun. Oho. para lang sabihin ko na meron po tayong nilabag. Oho. Palagi akong ganun, Jen. Magalit na yung gustong magalit. Kasi tayo ay binigyan ng mandato ng ating mga kababayan. Isang Opo. mandato na hindi mo matatawaran. Tiwala na ibinigay sa atin. Yung tiwala na yun, hindi ko pwedeng salaulain. Opo. At baliwalain. Baliwalain. Opo. Basta tama po, kinakailangan nating banggitin. Oho. So kasaysayan na lamang po magpapasya at ang korte sa mga darating na panahon kung paano po nila bibigyan ng pagdidesisyon itong mga bagay na ito. Sa mga tweed, mapapansin po ninyo mga kababayan, Jen, na tinawag yung special session ay para lamang magkaroon ng pagkakataon na ma-formalize yung 13. Yun. Opo. Kasi yung pagpunta nung isa sa amin na dati naming kasama sa panig nung noon ay 12 lang ay hindi mangyayari kahit kailan kung walang sesyon. Opo. So maliwanag na kahit bali-baligtarin man o kaya sabihin man nila na hindi totoo ang sinasabi natin o hindi, pero yun ang maliwanag na function lamang ng pagkakatawag ng special session. Kasi kung titingnan mo, ano ba ang kahalagahan ng mga batas na i-consider namin on the special session? Yun na nga po. Kasi pag tiningnan mo, ang klase at nature ng mga batas, panukalang batas, wala nga sila dun sa status na advanced stage of legislation eh. Yes. Yung iba under interpellation, yung iba under period of amendments. At kung sisinuhin mo naman yung klase ng mga panukalang batas, yung isa sa pamagat na pamagat lang, declaring waling-waling as the national orchids of the Philippines. Yun. Pagkatapos mayroon pang dalawang Amerikano na gustong makisali ng Naturalize. basketball dito sa ating bansa. Kaya nahingi sila ng pagka-grant ng naturalization. Yes po. So sa mga tweet, ito bang klase ng batas, panukalang batas na to ang binigyan ng importansya kung bakit tumawag ng special session ang Pangulo? Mukhang hindi yun. Kahit na yung isa pa na masasabi mo doon na anti-dynasty, matagal na to, iba years na yung pinag-uusapan eh. Opo. Kung talagang yung mga yon ay nangangailangan ng madali ang aksyon pang legislature, dapat sana yung mga yun na-certify na urgent ng ng ating Pangulo eh.
bilang urgent O bill. kaya yung iba sana ay nasa stage na ng bicameral conference. Sa mga yung hindi man lang na-certify at yung iba taon ng kanilang ginugol para marating lamang ang estado na yon, Oo. hindi talaga urgent eh. Tama. So pangkaraniwan, kung re-reviewin mo yung mga pagkakataon kung saan ay tumawag ang Pangulo ng special session, makikita mo yung sense of urgency. Oho. Halimbawa, anong panahon ng COVID-19, Ayun. Opo. kailangan nating maipasa yung, alam mo yung batas na yon, yung Opo. Bayanihan, Bayanihan Law 1 and 2. Opo. 1 and 2, kailangan talagang maipasa yun sapagkat Opo. naharap tayo sa isang hindi pangkaraniwang problema ng bansa na COVID-19 talaga. Oho. Hindi naman tayo pwedeng gumasta ng kahit pondo ng iba't ibang mga ahensya, magkakasala naman ang Pangulo ng bansa. Kaya nagtawag ng ganong klaseng special session. So hindi pangkaraniwan na pagkakataon, kaya ka tumatawag ng ganon. Oo. Pero kung pinag-uusapan ay waling-waling para ma-declare lang na national orchid ng ating bansa, At saka yung o dalawang naturalization. Amerikano na gustong makipag-basketball sa bansa natin at nahingi sila ng grant ng naturalization, citizenship. Pagkatapos meron pang isa, yung mga barangay workers, barangay health workers. BHW ata yun. Opo. Alam mo, Jen, ang bilang ng barangay natin sa buong bansa, 42,000 plus barangays. Yes po. Oho. Kapag tiningnan mo yung average ng bilang ng isang, merong barangay na malaki, merong barangay na affluent, Opo. may barangay na nasa syudad, merong nasa first class municipalities. Cities. Yes po. Oh. Malalaki talaga ang bilang ng kanilang mga opisyalis sa barangay. Merong umaabot ng 200, may 100. Pero sa pangkaraniwan yung maliliit, lalo na yung first class, ay yung fourth class, Fifth class municipality. fifth class municipalities, kumisa 10 lang, Oho. dala ng kakulangan sa Budget. pondo, Opo. Oho. at kakulangan sa maraming bagay. So pag in-average mo yun, Jen, across the Philippines siguro, pangkaraniwan, siguro ang isang barangay merong 50 na barangay workers in total. Opo. At least 50. At least 50. Yun ang national average, halimbawa. Yung barangay health workers, karaniwan 4-5 lang doon sa 50. Oh, tama po kayo. Ngayon, anong gagawin mo sa 46 o 45? Hindi kasali doon. Kaya nga sana, mag-interpellate pa ako dyan sa BHW na bill na yan. Kasi sasabihin ko lang na bakit hindi na lang natin unahin yung sarili kong bill na kung saan ay nilalayong ko doon na masakop lahat ang barangay workers. Yes po. Oho. Eh yun lamang, barangay tanod, mas marami sa barangay health workers eh. Ayan. May barangay sweepers, may barangay na pulis tungkol dun sa pagsawata ng drugs. Meron tungkol sa mga pagtatanim. Oho. Napakarami nito. Meron sa environment. Meron yung kasama dun sa Marami po yan, sir. May meron Peace Council. Opo. meron silang conciliation, yung yung mediation board, parang gano'n. Oo, Yung kapag kami nag-aaway-aaway, siya yung nagkakasundo. lupong taga-pamayapa. Yan, opo. Nandun. Ang dami no. Makikita mo yung national average ng kanilang sinasahod na tulong. Tulong lang ang tawag dyan kasi hindi mo masasabing sweldo dahil voluntary kasi ang pagsiservisyo ng mga barangay workers. Allowance 500 pesos nga lang ata. Yung tanod ay nag-average buong Pilipinas 900 pesos per month. Ngayon kapag sinunod mo yung halimbawa, yung barangay health workers, sila between 3,000 to 5,000, ano mangyayari sa tanod? Oho. Kaya sinasabi ko, ba't inuna natin yung barangay health workers, ba't hindi na lang yung kabuuan ng barangay? Pare-pareho naman silang naglilingkod. Di ba? Ba't pinili lang yung BHW? Kung titingnan mo nga, sinasabi ko ron na yung kapitan, Oho. ang average 5,000 pesos per month, yung kanilang honorarium. Oho. Samantalang yung ating mga kasambahay, siguro naglalaro na between 7 to 8,000 pesos. Totoo po. Oho. Samantalang ang Kahit sa barangay mga kapitan probinsya. din, ang trabaho nila is 24/7. Napakalawak po ng trabaho niyan. Ang mga kasambahay natin, hindi naman 24/7. Opo. Nakakatulog sila ng... Kahit pa paano, makakaidlip naman po. Pero on call sila talaga. Opo. yung tanod, ganun din. Opo. Pero, tingnan mo ang kanilang kalagayan. Oho. Doon sa batas na aking iminumungkahi, magkakaroon ng isang barangay affairs and development
Oho. Na magbibigay sa kanila ng adequate expertise kasi kailangan matuto sila eh. Opo, may mga training, Pagkatapos seminars, meron yes po. din parang special fund na makikreate doon na kung saan makakakuha sila ng mas maraming pondo hindi lamang mula sa IRA. Para sa ganon, eventually, lahat ng barangay workers makapagsimula man lang kahit na yung minimum wage. Oho. Kasi kapag ka nag-minimum wage ka, halimbawa rito sa bansa, sa Metro Manila, magkano opo. ang minimum wage dito? Para mga 600 na po ngayon per day. O More 600, or less, opo. 600 times 30, at least 18,000. Opo, oho. Ay hindi naman yung 1,000 pesos. Oo, So, hindi yun ang naman. nilalayon ng aking panukalang batas. Kaya lang, ayun, mas inuuna nila yung kanila kasi sila nga yung leadership ngayon. Oho. Mula sa amin, nakuha nila uli yung beat. Opo. Sila ulit ang may hawak ng bit nila. Dati kami ang may hawak ng beat, pero ayun nga, pagkatapos ng wala pang isang buwan parang 28 days 28 lang. days. Kino-question pa nga yung 28 days na yun. Gumastos daw ata si Senador Alan Cayetano ng 7 million. Oo, Opo, kaya natin 250 million, dinidiscuss, Jen. Opo. Kaya natin dinidiscuss Opo.